Hi guys, hi sa lahat ng mga followers natin. May nabasa lang akong comment. Humingi siya ng payo about sa pagsisimula ng pagtatayo ng meat shop. Shoutout nga pala kay Ken Narvaez. Shoutout sa iyo, idol. So kung ito lang may papayo ko sa iyo, syempre, mag-provide ka ng sangkalan. Number 1 yan. Mag-provide ka ng knife. 8 inches pang slice. Meron din tayong 10 inches at 12 inches pang steak knife. Meat cleaver, syempre, number 1 yan. Para pagka mag-chop ka ng mga buto-buto, lalo na yung mga pang malalaking buto, heavy duty na yung bilhin mo. Para hindi ka pabili ng bago. Kasi pagka nabuto yan at nabinggaw, kailangan mo syempre ng sharpening stone. Kailangan mo yan para malagaan, ma-maintain mo na maayos yung mga talim ng knife mo. So syempre kailangan mo rin ng sharpening steel. Para pag medyo nawala na sa talim yung knife mo, sharpening steel mo lang, babalik na yung talim niyan. Yung boning knife, hindi mo pa yan kailangan kapag nagsisimula ka pa lang. So, syempre, kapag nagsisimula pa lang tayo, kailangan natin timbangan, kailangan mo rin yan, syempre. Pag nagsisimula ka pa lang, kailangan mo sa meat, kasim, may tinatawag tayong choice cut, or by parts na kailangan mo. Hanap ka ng supplier na kaya ko supplyan ng murang presyo ng kasim na part at liempo na part. Okay? So, syempre, kabato ka lang, 20, 30, 40, depende na sa iyan. Kung paano ka makakasabay sa marketing. Kukuha ka rin ng ribs. Ayan lang muna yung magiging buto-buto mo. Kasi sa pagsisimula, mga idol, ang pinakamahirap ibenta talaga, lalo't nagsisimula pa lang kayo, pelvic bone. May iwasan yung magkaroon ng bias. Yung pork chop, mahirap din ibenta yan kung tutusin. Lalo na nagsisimula pa lang kayo, mahirap pa talaga mag-slice ng perfect na pork chop, mga idol. Kung nagsisimula pa lang kayo, napakahirap talaga mag-slice ng perfect na pork chop. Diba? Aaralin mo pa kasi yan. So, siyempre, dito, kapag ka nagsisimula pa lang kayo at may mga customer na kayo naghahanap ng pork chop, for example, gusto ng 1 kilong pork chop, kung may supplier naman kayong nakukuhanan, pwede kayo magpa-slice ng pork chop kung gusto niyo na may pork chop. Okay? Sabihin nyo lang, sir, pa-slice nga ako ng maninipis na pork chop, pang 1 kilo, 10 1 kilo, 8 1 kilo, mga ganon, mga idol. Diba? 8 1 kilo, 10 1 kilo. Tapos, i-display nyo lang yan ng pa-pork chop slice. Para pag may naganap sa inyo ng mga suki nyo or yung mga bagong customer, may bibigay kayo. Siyempre, pag nagsisimula pa lang kayo, hindi pa kayo ganun kagaling mag-slice ng pork chop. Kaya sa supplier, pwede nyo pa-slice yan. Okay? Tulad nga ng sabi ko, pag nagsisimula pa lang kayo, kasim, liempo, ribs, ayun yung pinakamabenta at pinakamabilis mabili. Para sa ganun, yung puhunan nyo, tuloy-tuloy lang ang ikot. Roll lang ng roll. Huwag kayo masyadong magastos. Basta kung ano yung kinita nyo, tinubo nyo, roll lang. Hanggang sa makaipon kayo, tapos makaipon din kayo ng customer. Honesty is the best policy. Lagi nyo tatandaan yan. Para balik-balikan kayo ng customer natin. Galingan nyo rin yung pagko-customer service. Napaka-importante yung pagko-customer service, mga idol. Nakuha nyo yung loob ng customer, babalik at babalikan kayo. So, yun lang. Kung may papayo ko sa'yo, kaibigan, huwag ka muna magkakalahati ng cargas. Dahil pag nagkalahati ka, meron kang bungo, meron kang shoulder blade, meron kang bias na hindi mo may bebenta ng high value. At syempre, yung pata, number 1 niya yung pata, oh. Pata at yung maskara, kapag natiran ka niya, nagkalahati ka agad, diyan lang mapupunta yung kikitain mo. Wala ka pang kikitain, malulugi ka pa. So yung puhunan mo, di mo na nakuha, talo ka pa, may nahabol ka pang maskara, pata. Eh syempre, pag nagsisimula pa lang tayo, hindi pa lahat yan, kilala ka, hindi pa lahat yan, alam na may tinda ka ng maskara at pata, hindi pa lahat yan bibili sa'yo. Syempre, may mga suki rin yan na mga binibilan, mga idol. Kaya habang nagpapakilala kayo, kasim, liempo, tsaka pork ribs muna, para habang nagsisimula pa lang kayo, ng pagtitinda ng meat, mga idol, magpapakilala pa lang kayo, hindi kayo mahihirapan magtinda. Ito, liempo kasim kasi guys, pag natiran kayo niyan, pwede nyo pa rin yung maibenta kinabukasan.
Basta marunong kayo mag-alaga sa freezer. Isa rin pala yan sa kailangan nyo, freezer. At syempre yung pag-aalaga ng karne, kung paano kayo mag-aalaga ng karne. Dapat hindi maging slimy yung karne nyo, hindi magkaroon ng dark spot, hindi magkaroon ng green, para di kayo masiraan. Pag mag-aayos naman kayo sa freezer, hindi patong-pataw para na sa ganon, maiwasan nyo yung pagkakasira ng mga karne nyo. So, hanggang dito na lang muna yung video natin. Sana nakatulong sa iyo yan. Ken Narvaez, maraming salamat and peace out.